Sa panahon ng sinaunang imperyong Tsino na pinamumunuan ng isang tiwaling hari na nagngangalang Tian Guinong. Isang araw, sinabi ni Haring Guinong sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa isang kayamanan na nakatago sa isang bundok na nagyayelo. Ang lokasyon ng kayamanan ay matatagpuan sa pamamagitan ng isang mapa na nakaimbak sa isang bakal na kaba na binabantayan ng isang mandirigma na nagngangalang Hui Dao. Si Hui Dao ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na mandirigma ng panahong iyon, at ang tanging taong makakatalo sa kanya ay si Miao Renfeng. Balak ni Haring Guinong na agawin ang mapa ng kayamanan mula kay Yi Dao, ngunit dahil hindi niya matatalo si Yi Dao, gumamit siya ng mapanlinlang na paraan upang patayin si Yi Dao. Inutusan ni Haring Guinong ang kanyang mga tauhan na nagngangalang Tao Baisoy at Bao Shu na paglabanan sina Miao Renfeng at Yi Dao sa isa't isa upang pareho silang lumaban sa isa't isa. Pagkatapos ay inutusan ni Tao Bai at Bao Shu ang kanyang mga tauhan na patayin ang asawa ni Miao Renfeng. At ipinadala ang kanyang ulo sa isang kahon na may kasamang liham na parang ang sulat ay sinulat ni Yi Dao. Nang matanggap ni Miao Renfeng ang kahon na naglalaman ng ulo ng kanyang asawa at ang sulat, siya ay nagalit at agad na umalis upang salakayin si Yi Dao. Kinabukasan, hindi maiiwasan ang laban ng kamatayan ni Yi Dao at Miao Renfeng. Sa kalagitnaan ng laban, nagsimula silang umubo ng dugo mula sa lason sa kanilang mga espada. Sa kanilang kasalukuyang estado, napagtanto nila na silang dalawa ay naka-frame up, at ang kanilang mga espada ay pinahiran ng lason ng mga tauhan ni Haring Guinong. Kinagabihan, sinunog ng grupo ni Bao Shu at Tao Bai ang buong gusali ng nayon at pinatay ang mga taga-nayon upang mahanap ang susi at mapa ng kayamanan na itinago ni Yi Dao. Ngunit pagkatapos nilang hanapin ang buong lugar, hindi nila makita ang susi at mapa ng kayamanan. Si Tao Bai, na nakaramdam ng galit, ay naglabas ng kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagputol ng kamay ng lalaking estudyante ni Bao Shu na nagngangalang Lao Sai. Pagkatapos nito, inutusan ni Bao Shu at Tao Bai ang kanilang estudyante na hanapin ang kinaroroonan ng susi at treasure map sa nagyayelong gubat. Ngunit sa panahon ng makapal na hamog na bumabalot sa kagubatan ng nyebe, nabigo rin ang kanilang grupo na mahanap ang dalawang mahalagang bagay. Kasabay nito, isang batang lalaki ang nakitang tumatakbo na natatakot sa gitna ng makapal na nyebe upang maiwasang makasalubong sila. Pagkalipas ng 10 taon, ang mahabang paghahanap para sa mapa ng kayamanan sa wakas ay nabuksan, at sa wakas ay nahanap nila ang mapa ng kayamanan mula sa isang grupo ng mga bandido sa kalye. Ang isa sa bagong lalaking estudyante ni Tao Bai, si Guiyu, ay agad na lumaban sa mga bandido ng mag-isa. Maaari niyang labanan 12 ng mga bandido na malubhang nasugatan sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at espada. Di nagtagal, dumating ang babaeng estudyante ni Bao Shu na si Qing Wen kasama ang isa sa lalaking estudyante ni Tao Bai, si Yinji, upang tulungan si Guiyu na labanan ang mga bandido. Sa kalagitnaan ng laban, napagtanto ni Guiyu na ang mapa ng kayamanan ay kinuha ng isang tulisan na nakasakay sa kabayo. Mabuti na lang at naabutan niya at nahuli ang mga bandido para bawiin ang mapa ng kayamanan. Kinagabihan, pumunta si Guiyu kay Haring Guinong para salakayin ang mapa ng kayamanan na matagal na niyang hinahanap. Matapos matanggap ang mapa ng kayamanan, mukhang natuwa si Haring Guinong at agad na inihayag na kung sino ang makahawak sa kayamanan ay gagantimpalaan ng titulong Marquis. Ang titulong Marquis ay isang peerage para sa mga opisyal na nagpoprotekta sa bansa at maaaring maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kinabukasan, sinimulan ni Bao Shu at Tao Bai ang kanilang paglalakbay sa paghahanap ng kayamanan kasama ang kanilang estudyante. Si Bao Shu ay sumama sa kanyang dalawang estudyante, sina Qing Wen at Lao Sai, habang si Tao Bai ay sumama sa kanyang 4 na estudyante, sina Yinji, Guiyu, Zhou Yunyang, at Xing Niang. Matapos maglakad sa kagubatan ng ilang oras, nagpahinga sila sa isang inn habang nagre-recharge ng kanilang enerhiya. Sa kalagitnaan ng hapunan, mukhang dismayado si Lao Sai dahil ang nakatalagang magbabantay sa treasure map ay ang grupo ni Tao Bai. Kahit na hindi nakita ng grupo ni Bao Shu ang treasure map, hindi pa rin nila alam ang eksaktong ruta. Matapos marinig ang usapan ng kayamanan, nilapitan ng lalaking katulong sa inn si Tao Bai at sinabing hindi madaling hanapin ang kinaroroonan ng kayamanan dahil may mga flying fox na nagbabantay sa mga bundok ng nyebe. Ipinaalam din ng matandang alipin na walang makakabalik ng ligtas mula sa Snow Mountain dahil ang flying fox na nagbabantay sa Snow Mountain ay ang reinkarnasyon ng espiritu ni Yi Dao. Nang marinig ang babala ng matandang alipin, biglang hinawakan ni Tao Bai ang leeg ng alipin at binyantaan siyang ibunyag ang kinaroroonan ng susi ng kayamanan. Base pala sa nakalap niyang impormasyon, nakatago sa inang susi ng treasure chest. Ngunit dahil ayaw sabihin ng matandang utusan, walang awa niyang nilaslas ang leeg ng matanda hanggang sa mamatay ito.
Pagkatapos nito, inutusan ni Tao Bai at Bao Shu ang kanilang estudyante na magkalat para hanapin kung saan nakatago ang susi ng treasure chest. Sa panahon ng paghahanap, natagpuan ni Yinji ang isang espesyal na susi na karaniwang matatagpuan sa panahon ng mga sinaunang dinastiya ng Chino, at pagkatapos hilahin ang susi, nakita niya ang susi ng kayamanan sa isang lihim na locker. Mukhang masaya siya na natagpuan niya ang susi ng treasure chest, ngunit hindi nagtagal ang saya dahil bigla siyang inatake ni Guiyu gamit ang isang piraso ng kahoy. Nang patayin ni Guiyu si Jinyi, biglang sumulpot si Qingwen sa likod ni Guiyu at nasaksihan ang lahat ng ito. Lumipat din ang eksena sa nakaraan noong nagtatrabaho pa si Guiyu bilang isang manero ng ginto sa isang kuweba. Sa oras na iyon, nakahanap siya ng ilang maliit na tipak ng ginto at nilayon na itago ang ginto para sa kanyang sarili. Gayunpaman, dahil ang pagnanakaw ay natuklasan ng isang gwardya, siya ay sinentensyahan sa isang torture chair. Si Guiyu ay nakatali sa isang upuan na may mga lubod sa kanyang leeg, at sa tuwing tatanggi siya sa kanyang mga aksyon, hinihila ng mga gwardya ang mga lubod hanggang sa mabigti ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, sa kanyang pisikal na kakayahan, makakawala siya sa lubod upang labanan ang mga gwardya at makatakas mula sa lugar na iyon. Matapos tumakbo ng medyo malayo sa lugar ng pagmimina ng ginto, nakakita si Guiyu ng isang lumang kubo at nagpa siya na magtago sa loob nito. Doon niya nakilala si Qingwen sa unang pagkakataon. Pagkatapos, inalok niya si Guiyu na sumali sa grupo ng kolehiyo na pinamumunuan ni Bao Shu. Noong una, tinanggihan ni Guiyu ang alok dahil hindi siya interesadong magtrabaho kasama ang sinuman, ngunit nang dumating ang mga gwardya ng kabayo mula sa pagmimina ng ginto, agad niyang tinanggap ang alok. Matapos marinig ang kanyang pagsang-ayon na sumali, agad siyang tinulungan ni Qingwen sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ngabayo. Matapos dalhin ni Qingwen si Guiyu sa harap ni Bao Shu, inutusan niya si Guiyu na patayin si Qingwen habang naghahadges ng punyal kay Guiyu. Pagkarinig sa utos, imbes na patayin ang taong tumulong sa kanya kanina, pinili ni Guiyu na saksakin ang sariling katawan gamit ang punyal. Pagkatapos ng insidente, hiniling ni Bao Shu kay Qingwen na agad siyang gamutin at ibigay siya kay Tao Bai. Bumalik ang eksena sa inn, kung saan nagtipon ang lahat sa isang silid para alamin kung sino ang pumatay kay Jinyi. Agad na hinala ni Tao Bai si Guiyu dahil siya ang unang nakahanap sa bangkay ni Jinyi. Ngunit agad na iniban ni Bao Shu ang usapan sa pagsasabing hindi mahalaga ang pag-alam kung sino ang pumatay kay Jinyi, dahil nagawa na nilang mahanap ang susi ng treasure chest na matagal na nilang hinahanap. Pagkalabas ng ibang miyembro ng silid, agad na nilapitan ni Guiyu si Tao Bai at sinabing malamang na si Jinyi ay napatay ng flying fox na nagbabantay sa mga bundok ng Niebe. Naisip ni Guiyu dahil ang grupo nila ay naghahanap ng kayamanan sa mga Snow Mountain ngayon, at malamang na pinatay ng flying fox si Jinyi para hatiin ang kanilang grupo. Nang marinig ang paliwanag na iyon, inutusan siya ni Tao Bai na agawin ang susi ng treasure chest mula sa grupo ni Bao Shu, para ipaliwanag kung bakit hindi sinabi ni Qingwen sa lahat kung sino ang pumatay kay Jinyi dahil kasama rin siya sa pagbabalak ng pagpatay kay Jinyi. Nagtulungan pa nga sina Qingwen at Guiyu na linisin ang eksena para hindi maghinala ang ibang miyembro sa kanilang dalawa. Kinagabihan, nakita ni Guiyu sina Bao Shu at Qingwen sa burol ng hindi nalalaman ni Tao Bai. Lumalabas na balak ni Guiyu na ipagkanulo si Tao Bai sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang mga plano at pagsasabi kung sino ang taong nagsabi kay Bao Shu ng treasure map. Matapos ipaalam sa taong nagdala ng susi ay si Zhou Yunyang, iniwan ni Bao Shu si Guiyu at inutusan siyang patayin si Zhou Yunyang. Bago umalis si Qingwen kasama si Bao Shu, binigyan niya si Guiyu ng isang kwintas mula sa kanyang adoptive father para ipahiwatig na siya ay naging bahagi ng grupo ni Bao Shu. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ni Bao Shu at ng grupo ni Tao Bai ang kanilang paglalakbay sa kagubatan sa mga bundok ng Niebe. Bago pumunta sa kagubatan, sinadya ni Tao Bai na idikit ang kanyang punyal sa isang puno ng kahoy bilang marker upang hindi sila mawala. Ngunit pagkatapos maglakad sa kagubatan sa loob ng ilang oras, paulit-ulit nilang natagpuan ang parehong ruta. Di nagtagal, isang makapal na ulap ang dumating sa kagubatan at ginawa silang hindi makita ang isa't isa. Nang humiwalay si Zhou Yunyang sa grupo, lumapit si Guiyu kay Zhao at direktang inatake siya, kaya hindi naiiwasan ang away sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng medyo mabangis na laban, tumalon si Guiyu sa isang bato bago niya tuluyang inindayog ang kanyang espada para patayin si Zhao. Nang magsimulang mawala ang ambon, lumitaw sina Bao Shu, Qingwen, at Lao Sai at lumapit kay Guiyu. Pagkatapos ay ibinigay ni Guiyu ang treasure map na inagaw niya mula kay Zhao kay Bao Shu, na sinasabing nalasan siya ni Zhao at si Tao Bai lamang ang pumili ng antidote. Ngunit hindi iyon pinansin ni Bao Shu dahil ang treasure map lang ang kanyang inaalala.
Matapos sundan ang ruta sa mapa, dumating sina Baoshu, Qingwen, Laosai, at Guiyu sa isang dead end na puno ng mga kalansay ng buto ng hayop. Nang lumingon si Baoshu para tanungin si Guiyu tungkol sa pagiging tunay ng mapa, mabilis niyang inagaw ang treasure necklace sa leeg ni Baoshu. Kasabay nito, 12 ng mga hyena ang nakapalibot sa kanila habang sina Tao Bai, Jin Niang, at Zhao, na tila buhay pa, ay nakatayo roon na pinapanood ang lahat ng ito mula sa tuktok ng bangin. Buhay pa si Zhao dahil nang papatayin na ni Guiyu si Zhao, nagpakita si Tao Bai at agad na napigilan ang espada. Mukhang nadismaya si Tao Bai sa pagtataksil ni Guiyu, kaya agad niyang nilagyan ng lason ang kanyang bibig. Binigyan ni Tao Bai si Guiyu ng pagkakataon na bigyan si Baoshu ng isang pekeng mapa. At agawin ang susi ng kayamanan mula kay Baoshu sa loob ng 4 na oras pagkatapos makuha ang antidote mula sa kanya. Samantala sa kailaliman ng hyena, kung saan si Baoshu at ang iba pa ay nagpupumilit na makatakas mula sa pagtugis ng hyena. Nagawa ni Guiyu, Qingwen, at Laosai na makatakas mula sa pagtugis ng hyena. Ngunit nabigo si Baoshu na iligtas ang sarili dahil nahuli siya ng 3 hyena ng sabay-sabay. Nagpasya si Guiyu at ang iba pa na iwan si Baoshu, na pinaghihiwa-hiwalay ng mga hyena. Pagkatapos nito, inutusan ni Tao Bai, na nakasaksi nito, sina Jing Niang at Zhou na habulin ang grupo ni Guiyu at agawin sa kanila ang susi ng treasure chest. Sina Zhou at Jing Niang ay inatas ang humabol kina Qingwen at Guiyu, habang hinabol ni Tao Bai si Laosai. Habang nasa gitna ng kagubatan, biglang sumulpat si Laosai mula sa likod ni Tao Bai at agad siyang inatake, na nagdulot ng away sa pagitan nila. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Laosai na gusto niyang maghiganti dahil 10 taon na ang nakalipas, pinutol ni Tao Bai ang kanyang braso. Sa ngayon, balak niyang patayin si Tao Bai gamit ang bagong braso na nakuha niya mula sa isang ekspertong manggagamot. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayan sa militar ni Tao Bai ay higit na nakahihigit kaysa kay Laosai, kaya nagawa niyang manalo sa labanan at mapatay si Laosai. Habang hinahanap ang susi sa damit ni Laosai, lumitaw si Guiyu mula sa likuran, sinabing ang susi ng kayamanan ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit nang kukunin na ni Tao Bai ang susi kay Guiyu, agad niyang pinatay si Tao Bai gamit ang kanyang espada. Mukhang nagulat si Tao Bai sa mga ikinilos ni Guiyu at naguguluhan kung kanino siya nagtrabaho. Matapos patayin si Tao Bai, agad siyang sumugod upang kunin ang antidote mula kay Tao Bai at ininom ito bago pa mahuli ang lahat. Sa kabilang banda, hinahabol pa rin ni Zhao si Qingwen hanggang sa huli niya itong mahanap at mahuli. Pero imbes na patayin siya, may balak siyang gawin itong masama dahil nabighani siya sa kagandahan nito. Nang mahuli si Zhao, ginamit ni Qingwen ang pagkakataon na i-immobilize siya gamit ang nakakalaso na surot na kinokontrol niya upang agad niyang mapatay siya gamit ang kanyang punyal. Di nagtagal pagkatapos noon, lumabas si Jing mula sa tuktok ng puno at nilayo na patayin si Qingwen na nagresulta sa isang matinding labanan sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, nakuha niya itong bitagin gamit ang matatalim na tali na nakapagpalibot sa katawan nito kaya nahihirapan itong gumalaw. Sa kabutihang palad, dumating si Guiyu sa tamang oras at agad na pinutol ang lahat ng mga string upang makalaya si Qingwen. Pagkatapos ng maikling labanan, sa wakas ay nagawa niyang maipasok si Jing sa isang sulok at ginamit ang pagkakataon na saksakin ng espada ang kanyang katawan. Sinabi ni Guiyu kay Jing ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao noong siya ay namamatay. Ipinaliwanag ni Guiyu na siya ay isang flying fox na madalas na gumagala sa mga bundok ng nyebe. Ang kanyang tunay na pangalan ay Hu Fei. Siya ang biolohikal na anak ni Yi Dao na nakaligtas sa kaguluhan ng nayon at nakatakas sa mga manyebe na bundok dala ang mga susi at mapa ng kayamanan. Napag-alaman binayaran ni Guiyu ang isang grupo ng mga bandido upang panatilihin ang mapa ng kayamanan bago niya tuluyang mabawi ang mapa. Sinadya din niyang itago ang susi ng treasure chest sa loob ng isang inn para hindi maghinala ang ibang miyembro. Matapos mailigtas ni Guiyu si Qingwen mula kay Jing, biglang lumitaw si Baoshu at direktang inatake siya. Maaring mabuhay muli si Baoshu dahil nagtago siya ng alupihan sa kanyang katawan na nakapagpahilam sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng matinding away ni Guiyu at Baoshu, biglang sinaksak ni Qingwen si Guiyu at itinulak siya hanggang sa mahulog siya sa bangin. Pagkatapos ay ibinigay niya ang susi at mapa ng kayamanan kay Baoshu, na tila nasisiyahan sa kanyang katapatan. Sa gabi, pagkatapos sundin ang rutang ipinahiwatig sa mapa, sa wakas ay dumating sina Baoshu at Qingwen sa lokasyon kung saan nakatago ang kayamanan. Matapos makapasok sa isang kuweba, agad na ipinasok ni Baoshu ang susi ng kayamanan sa keyhole sa dingding ng kuweba. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-avalanche ang nyebe sa kuweba,
at umihip ang malakas na hangin mula sa labas ng kuweba upang makita niya ang lahat ng ginto na nakabaon sa loob ng kuweba. Pagkatapos ay sinabi ni Qing Wen kay Bao Shu na hindi niya makukuha ang ginto dahil kapag nabasag niya ang sahig, mahuhulog siya sa bangin kasama ang ginto. Masasabi ni Qing Wen dahil pumunta siya sa lugar na iyon kasama si Guiyu. Matapos sabihin ito, agad na inatake ni Qing Wen si Bao Shu gamit ang isang may lason na punyal hanggang sa siya ay malata at umubo ng dugo. Ilang sandali pa, biglang sumulpat si Guiyu sa harap ni Bao Shu at sinaksak ang kanyang espada sa katawan ni Bao Shu hanggang sa muntik na itong mamatay. Pagkatapos noon, pinatay ni Guiyu si Bao Shu sa pamamagitan ng paggamit ng mga eksplosibo para mapalubog siya sa kailaliman kasama ang kayamanan. Sa nangyari, nagkunwari lang si Qing Wen na pumatay kay Guiyu para matrap nila at mapatay si Bao Shu sa mismong lugar. Handa si Qing Wen na makipagtulungan kay Guiyu dahil anak siya ni Miao Renfeng. Silang dalawa, sa simula pa lang ay nakaplano na ang lahat para makapaghiganti sa mga taong pumatay sa kanilang mga magulang. Sa gabi, isinagawa ni Qing Wen at Guiyu ang kanilang huling plano sa pamamagitan ng pagpatay kay Haring Guinong gamit ang makamandag na insekto ni Qing Wen. Sa tagumpay ni Qing Wen at Guiyu sa paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.